G1 geomagnetic storm, umiiral ngayong araw pero posibleng umabot sa classification of G2 moderate. Bukod sa high pressure ridge, umiiral pa rin sa higagasilangan ng bansa, ay patuloy pa rin ang napakamalisangan at hot and dry weather pa rin ang iiral sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas. Pero ang Mindanao makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan, especially sa may bahagi ng Southern Mindanao sa Davao Region dulot ng near equatorial tract. Ika-6 na magnitude 5 na itala dyan sa General Luna, Surigao del Norte. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 17, 2024. Ang oras nating Voice Prime umaga ay alas 9:09 na ng umaga. Stationary pa rin na maalisangan ang iiral pa rin sa buong bansa halos, especially sa buong Luzon, Southern Luzon at Visayas area. Asahan pa rin ngayong araw ang patuloy na tuyo at maalinsangan, lalo na sa may bandang kanluran na maalinsangan at tuyo at mainit naman ang temperatura sa may bahagi ng sentro at kanlurang bahagi ng bansa, especially sa Northern Luzon, Central Luzon, kabilang na ang NCR at Southern Luzon area. Sa ating current conditions, sa forecast po, gloomy, haze at few clouds pa rin ang umiiral at inaasahan natin hanggang bukas ng Huwebes ay patuloy pa rin makakaranas ng partially cloudy ang maghapon at grabing init na mararamdaman. So dala-dala pa rin ang inuming tubig dahil asahan pa rin ang patuloy na grabe ang ating heat index at air temperature. Sa lawas temperature na natala na weather station kaninang 5:23 am, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Pero kahapon nakapagtala kami ng grabing alinsangan at init na air temperature, maabot ng 35.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 3:30 p.m. So, ibig sabihin na constant na mataas ang heat index namin kahapon sa Caloocan na umabot ng 47 degrees Celsius ang grabing heat index. Itatabi naman natin sa mga weather stations si Pag-asa kahapon ay pumapangalawa naman sa may pinakamataas na heat index. Kung sisilipin natin ay dito sa may Aborlan, Palawan na nasa 46 degrees Celsius. At sumunod na po ang mga taga 44 degrees Celsius dito sa Puerto Princesa sa Palawan. At sumunod na sa ikatlo ang Dagupan sa Pangasinan na may tig 43 degrees Celsius na heat index. Bacnotan, La Union, kabilang na ang Tuguegarao, at saka sa Iloilo, kasama na rin ang bahagi ng Tacloban, Leyte. So, mga pangatlo sila na may mga 42 degrees Celsius. Sabi pang mas mababa doon, kung may 42 degrees Celsius baba, ay refer na lamang ninyo sa pinaka-details o kaya sa web page mismo ni Pag-asa. Sa ating page 16 past 24 hours, nangunguna naman sa grabe pa rin na mainit ang taga-Tuguegarao. Nasa grabeng 39 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Grabe, sobrang taas ito. Maituturing na pinakamataas pa rin na grabing air temperature sa bansa. At sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nakapagtala ng lowest of 18 degrees Celsius, almost stationary. At sa Inulan naman, ang bahagi ng Surigao ang nakaranas ng mahinang pag-ulan. So, since wala kasing weather station sa bandang Davao City mismo at wala tayong feedback para doon, pero inasahan na malalakasan ng ulan ang nararanasan doon since kahapon. Dahil nga po, meron tayong umiiral doon sa Davao region ng near equatorial trough. Tinawag naman ng Pag-asa ito na isang shallow trough na low pressure area, pero trough lamang yon o equatorial trough. So, parang mababa lamang yung atmospheric pressure pero hindi siya isang cyclonic circulation na low pressure area. So, sa ating dashboard, kasalukuyan po na meron tayong G1 geomagnetic field. Umiiral na ngayon at
Na-report na natin yan ng mga nauna pa. Naasahan natin na posible pagpabot ng G2 geomagnetic storm na ayon sa ating space weather alert messages ay ang onset nito ay nag-upgrade pa. Posible pa itong mag-onset. At aabot pa daw sa posibleng hanggang G2 moderate. At ang inasang impacts ay 55 degrees geomagnetic latitude na maapektuhan naman ang bahagi ng bandang Washington State and Wisconsin sa bandang Amerika. Sa Asia naman, siguro ay bandang China and Taiwan kapag nag-cycle loop ito. At asahan ang mga induced currents na mga minor na mga power grid fluctuations. Pero pag tumaas ito, ay maaaring umabot pa ng moderate fluctuations sa ating mga electrical grids. Asahan din ang high latitude power systems na mararanasan. So magkakaroon ng mga ilang pagkadyot sa mga kuryente at ilang irregularidad sa mga GPS satellites natin. So aasahan na medyo hindi magiging accurate ang mga GPS readings lalo na sa pag-drag nito in low or earth orbit position ng mga satellites. So expected ang mga high frequency latitudes natin, maapektuhan yan. Kung titingnan natin dito ay magiging poorer ang HF band mula 20 meters hanggang 80 meters. Sa gabi naman ay maapektuhan na rin maging ang 10 to 12 meters high frequency bands. So magkakaroon ng mga medyo mahihirapang radio telecommunication transmission. At sa ating KP index, kung titingnan natin ay nasa G1 ang ating current data. Pero sa forecast, aabot pa raw ng G2 ito. So tingnan na lamang natin. Then, sa kasalukuyan ay nasa G1 o KP5 index pa lamang ito. Ito yung real time natin. So KP5 index. Since 2 a.m. nagsimula na po ito at tuloy-tuloy na po ito since 5 a.m. Yan. Yung pag-maintain ng G1 geomagnetic activity at since kahapon ay tuloy-tuloy tayo nakakaranas ng active na geomagnetic field kahapon. At dahil dyan, apektado po ang ating magnetosphere. Matik na ho yan. Ayan o. Grabe ang pagsipa nito sa ating magnetosphere. At asahan ang northern lights at epekto ng ionospheric field na maapektuhan na naman ang Mid-Pacific at maya-maya ay sabay bandang Southeast Asia na naman. At kung titingnan natin yung forecast ay nabanggit ko nga po ay maaaring umextend pa yan at mas lalala dahil sa pag-arrive ng plasma mula nung pinakita ko sa inyo kahapon yung CME emission ng AR, kung titingnan natin, AR 3639. Ito yung nag-burst kahapon. So, in 2 to 3 days, ay mag-a-arrive ito sa Earth, which is magkakaroon nga ng fluctuation sa ating radial velocity. Tataas yan bigla. At sa solar wind, ay maaaring umabot nga po ng mahigit sa 450 o halos magpa 500. So depende na lamang yan sa real time by bukas ng April 18. Since hindi naman 100% direkta yung CME nito o yung plasma, medyo bahagyang mataas, pero yung upper position niya, kung titingnan niyo dito sa image, ay rekta naman siya sa Earth. So yun lang medyo magpapactuate sa kanya. Kaya makakaranas tayo ng medyo mataas-taas na degraded frequency. Sa ngayon ay nasa around 14 to 15 megahertz ang kasalukuyang deabsorption ngayon. So maapektuhan po ang ating mga high frequency radio bands at nabanggit ko na nga po between 20 to 80 meters ang taas na medyo magkakaroon ng interruptions. So tignan na lamang yan ha mga folks. At sa ibang balita naman ay nasa moderate ang ating taal, yung kanyang anomaly. Well, tingnan natin at ang kanyang variable radiated power so far 19 megawatts po at may magmatic intrusion siya. Ito po yung binabasehan natin na yung totoong fire danger, yung fire detection centroid at ang kanyang confidence ay mataas-taas na rin. So, despite na nasa 327.0 Kelvin, ay makikita naman natin yung fire detection nito ay nasa danger level. Ayan. So, ibig sabihin ay may magmatic intrusion itong si Taal Volcano. At kung titingnan nyo sa paligid dito ay nasa 30% yung fire detection centroid. Which is, wag pong gagamitin ito
bilang CBI o yung Chandler Fire Index. Magkaiba po yun sa ating fire centroid na nangyayari lamang yan tuwing may mga kaingin o wildfires. Since nagbabaga kasi yung magma ni Taal Volcano, so ang detection ng fire detection centroid ay napapagkamalan ito isang wildfire. Pero maganda rin kasi ito para mas madaling ma-identify kung aling mga apoy ang mas aktibo at mas visualize ng MODIS satellite o ng Sentinel. So yan po yun ang binabasihan. Hindi yan pwede gamitin bilang Chandler Fire Index magkaiba po yun. At kung titingnan naman natin sa synopsis mula kay PBOX, wala namang naitala daw na volcanic earthquakes at mababa ang kanyang SO2 emission na 2,516 lang since April 15, 2024. So after nang nagkaroon nito ng phreatic, medyo mas kumalma itong si Taal Volcano since kahapon. So wala naman tayo magiging komento so far since after ng nakaraang araw na nagkaroon siya ng phreatic eruption ay wala namang sumunod na malalang eruption kay Taal Volcano. So, sa ating outside humidity na natiling dryer po tayo at bumababa ito ng 3% since last hour. At dahil sa range of high pressure area na rin ay nasa natiling mataas ng bagya ating atmospheric pressure dito sa amin sa Caloocan at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So, marami pa rin nalilito kung kailan ba natin masasabi na maalinsangan daw. Kasi pagka nanonood sila ng report ng mga meteorology, sinasabi ng mga resident meteorologists natin, sinasabi maalinsangan. Puro daw maalinsangan, pero kung titingnan nila daw sa aking aparato, hindi naman siya maalinsangan, kundi hot dry weather siya. Okay, papaliwanag ko po ng saglitan nito. Pag sinabi kasing hot dry weather, yun yung pagtaas, yung pagbaba ng ating humidity. Bumababa. Makikita niyo bumababa yung ating humidity, di ba? The more na mas mababa, mas tuyo po ang ating paligid o walang masyadong water moisture sa paligid. Yung pong ibig sabihin nun. Siyempre, pag sobrang mababa ang outside humidity at mababa ang ating water moisture sa paligid at the same time mataas ang ating temperatura, yung air temperature, ay nangyayari ay mas mabilis po matuyo ang ating mga sinampay. Di ba sinasabi ko po yan, mas mabilis mo makakatuyo ng ating sinampay. And the same time, pag pinapawisan tayo, mabilis din matuyo. So, nagiging comfortable o fresh yung ating pakiramdam dahil hindi na i-stack yung ating pawis sa ating mga katawan. Nag-evaporate po agad siya. Pero, dahil tumataas ng husto ang ating air temperature, minsan umabot ng 35, 36, yan. Tapos, mababa yung ating outside humidity. Yun po ang tinatawag na hot, dry weather. Tuyot siya, pero mainit yung temperatura. Kapag ganon, ay mainit yung ating temperatura sa paligid, pero pag tayo pinapawisan, ay madali naman itong natutuyo. Masama naman yun, dahil kapag tayo natuyuan ng pawis sa katawan, masama din ang magiging resulta niyan sa ating kalusugan. So, iwasan din natin matuyuan ng pawis kapag masyadong dryer po at mainit ang ating paligid. Ngayon, ano naman yung tinatawag na maalinsangan? Yung, correct me if I'm wrong sa Tagalog, mahalumigmigan ang tawag sa atin nun sa Pilipino. Mahalumigmigan. So, correct me if I'm wrong kung tama yung pagbigkas ko, pero sa Tagalog, ang pagkakalam ko, yun ang tawag sa atin mahalumigmigan, yun ang tawag sa atin. O humid. Kapag humid po kasi, yun yung mataas ang ating outside humidity, tumataas po yan. Typically, mga pagkalumagpas na ito ng 50% pataas, typically ay may humid na po ito sa atin. Pero sa Pilipinas kasi, typically, may kukonsider nating humid kapag umabot na ng 65 pataas. So, 65% pataas. Ano na yun? May kukonsider nating humid. Ano na po yun? Maalinsangan na po. Pero may mga typical po kasi, minsan, mataas ang ating outside humidity, pero mababa naman yung ating dew point. Hindi masyado nabibigkas to ni Pag-asa,
yung epekto ng dew point. Hindi ibig sabihin mataas ang ating outside humidity at mataas ang temperatura ay maalinsangan na kaagad. Kung i-research nyo po, ang nagbabase ang pinaka dew point kung saan ito yung level kung saan kailan po magsasaturate o mag-produce ng singaw para magdulot po ng water droplets o ulan. Magbabase po yan sa dew point. The more na mas mababa, below 18 degrees Celsius, tulad yan, kanina, last hour, nasa 17.9 degrees Celsius po. Yan po ay medyo malamig-lamig ang pakiramdam at hindi masyadong maalinsangan. Wala tayong masyadong mararamdaman na alinsangan kapag below 18 degrees Celsius po yung ating dew point. Ibig sabihin po niyan, mabilis pong mag-saturate yung water vapor sa paligid, so malamig ang ating pakiramdam. Pero kapag lumagpas na ng 18 degrees yan, pataas yung dew point, dyan, nalalagkit tayo dyan. Yan yung pakiramdam natin na masyadong nalalagkit yung ating mga balat. Kasi nga po, ay yung water vapor sa paligid o yung water moisture, hindi na nakakapag-evaporate ng maayos. Dahil nga po, kasabay na mataas ang ating humidity, mataas din ang ating temperatura. At yung dew point, mataas din. Tulad yan, ngayon, nasa 24.4 degrees Celsius na po ang ating current dew point. Ibig sabihin yan, mahirap-hirap na po na makapag-evaporate basta-basta ang ating water moisture sa paligid. So, pag pinawisan tayo, mapapansin nyo, nalalagkit tayo, sticky na, at hirap na basta-basta matuyo. Kasi nga po, hindi na kinakaya na ma-evaporate yung remain water moisture natin sa katawan o sa anuman sa paligid dahil sagad na po. Hindi na po kayang i-absorb ng evaporation yung remainder na tubig sa paligid. So ang tendency po, nag-i-stay po sa katawan natin yung mga water moisture. Ang tendency po, grabe naman ang alisangan o mas mainit yung ating pakiramdam. Yun po ang similarities o pinagkaiba ng hot-dry weather sa mahalumigmigan or yung alinsangan o yung humid sa English. So alam niyo na po pinagkaiba ha. Pag sinabi ng mga meteorologists, makakaranas tayo ng maalinsangang panahon, ibig sabihin po yan, mataas ang ating outside humidity at the same time mataas ang ating air temperature. Ibig sabihin yan, kapag tayo pinawisan, ay asahan din na malagkit-lagkit at mas mainit ang ating pakiramdam kapag ganyan kataas yung ating outside humidity at the same time mataas ang ating outside air temperature. Kasi pag tumataas yan, asahan din na mataas din ang inaasahang dew point. Pero not necessary anytime kapag mataas ang ating outside humidity, alinsangan agad. Pagbabasihan natin ang dew point kapag ito ay mga below 18 degrees Celsius po. Mga below 18 degrees Celsius, may tuturing pa rin itong isang parang hindi naman siya hot dry weather, comfortable lang sa katawan. Ibig sabihin, kayang mag-evaporate ng water moisture natin sa paligid o kayang mag-saturate na magiging isang hamog o yung parang mist or yun yung nagdudulot bakit nagiging nabubuo ng kaulapan ang isang water molecule sa air. Nagsasaturate yan. So nagiging ulan, papatak yan sa lupa or kung hindi man, magpapawis ito. Yun po ibig sabihin nun. So comfortable yan sa katawan. Kapag below 18 degrees Celsius po ang dew point, pero above 18 degrees Celsius pataas, sticky po yun at napaka hindi agad nag-evaporate o nagsasaturate yung water vapor sa paligid. Ang resulta po, maalinsangan. So malinaw yan mga folks ha, pinaliwanag ko na naman dahil wala ako naririnig sa even sa mga weather vloggers na kasi kinaka-copy-paste lang nila kay Pag-asa kadalasan ang mga report. So wala silang idea kapag sinabi ni Pag-asa na maalinsangan, maalinsangan lang basta. Pero hindi maraming mga Pilipino kasi hindi naiintindihan kung ano ba ang pinagkaiba ng maalinsangan sa hot, dry weather o hot, dry temperature. Iulit ko, ang hot, dry weather temperature, yun yung mas mababa ang humidity natin pero mataas ang ating air temperature. Yun po ang hot, dry weather. Kapag humid naman o yung mahalimigmigan o yung maalinsangan na pakiramdam, yan naman yung mataas ang ating outside humidity at mataas din ang ating outside temperature
And the same time, mataas din o lagpas sa 18 degrees Celsius ang ating dew point, which is yung level na kung saan kailangan niya o ilang temperature ang kailangan niya para mag-saturate ang water vapor sa ating paligid. Kasi kung mataas yan, mahirap makapag-saturate yung water moisture sa paligid. Ang resulta, halos dumodoble po ang temperatura na pakiramdam natin sa katawan. So, diretso agad tayo sa ating high tide and low tide status. So far, may 6 hours pa tayo or 54 minutes para mag-high tide. At kasalukuyan po tayong nasa low tide status. So, bawal muna lumayag ang ating mangingisda sa may pangpang ng Manila Bay. Medyo layo-layo po muna kayo. At kung tataas man ito, kung sisilipin natin sa ating tide conditions, ay ang pinakamataas ng aasahan ng mga bandang 0.9 meters lamang. Asahang pinakamataas na water level nito sa pangpang ng Manila Bay. So, medyo layo-layo na lamang po muna kayo dyan sa bandang Bataan o West Philippine Sea muna dahil mapapaw po ang ating water level sa pangpang ng Manila Bay. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at inasang lulubog naman ito mamayang 6:10 PM mamayang hapon. At ang ating waxing gibbous na po at 62% illuminated na po ng liwanag ng buwan ay I think hindi pa siya sumisikat dahil sisikat pa lamang ito mamayang hapon at 1 o'clock PM at kinabukasan na ito ng madaling araw lulubog at 2:05 AM kinabukasan na ng madaling araw. So sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, asahan magiging klaro ang ating maghapon pa rin hanggang Huwebes at inaasahan pa rin mataas ang aasahan nating temperatura maglalaro sa 37 degrees Celsius hanggang bukas yan ng Huwebes at wala pa rin o maliit pa rin o napakalit na tsansa pa rin na uulan. Ganon din bukas ng Huwebes at ang lowest temperature expected maglalaro sa 25 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang ilang kaulapan nito. Typically, sa may bandang Southern Mindanao area at patuloy dahil sa near equatorial trough ay makakaranas pa rin sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga ilang light to moderate showers. Nagiging partly to mostly cloudy po ang maghapon dyan. At dahil na rin sa umiiral naman na may high pressure area o ridge lamang ng high pressure area sa may bandang Hilagang Silangan ng Luzon, dito sa area na ito, bibilugan natin, ayan, yung ridge ng high pressure area, kaya klaro po at halos klaro ang kalangitan dyan at drier po ang asahan nating temperatura, kasabay ng alinsangan, then umiilan pa rin ang ating istilis sa silangan. So, magiging sticky pa rin ang ating pakiramdam at halos mas doble ang magiging pakiramdam ng ating katawan o ng ating heat index ngayon pa rin maghapon. At kung titingnan natin ang gamit ng ating Himawari satellite imagery mula sa Data PT Pag-asa, makikita natin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na umiiral sa Davao Oriental at Davao del Sur. At kasama na ang bahagi na yan ng area ng Compostela Valley hanggang dyan sa bahagi ng Governor Generoso, partly to mostly cloudy din iiral at asahan ng mga kalat-kalat ng mga ilang light to moderate showers. At posible pagdating sa hapon ay posibleng mga ilang saglitan lamang na bigla ang malakasan o heavy rain showers sa hapon. Sa ngayon, medyo magiging partly cloudy at gloomy po ang magiging area ninyo dyan, kabilang na ang General Santos at Sarangani. At kasama na ang ilang bahagi ng Sorsogen ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon at asahan din ang mga partly cloudy at mga isolated rain showers. Pero mangunguna pa rin ang maalinsangan at mataas na temperatura, kabilang na ang central ng Mindanao sa Bukidnon, mula Valencia City at Maramag. At dyan naman sa may bandang Davao de Oro, nabanggit ko na nga po ang areas ng Compostela Valley, pataas ng Mongkayo, hanggang dyan na yan sa may silangan ng Mindanao sa Hinatuan, pataas na ng buong Caraga area. So kasama na ang Surigao del Sur dyan at areas ng Surigao del Norte, hanggang sa isla ng Dinagat at Siargao Island. Ingat pa rin dahil magiging matindi pa rin ang sikat ng araw at mainit ang ating air temperature. Magsasama lamang na mga ilang partly cloudy ang maghapon. So ingat at uminom na lamang po ng maraming tubig dahil mainit pa rin, mangunguna pa rin ang maalinsangan or hot dry air sa paligid. Mula naman dyan sa bahagi ng BARMM sa Marawi, pataas na Ilagan City at the rest ng Northern Mindanao,
Mula Cagayan de Oro hanggang Butuan City ay magiging partly cloudy lamang ang iral maghapon pero patuloy pa rin ang mainit na panahon at maalinsangan ang ating maghapon. Moderate ang tsansa ng pag-ulan daw sa hapon dyan, naglalaro sa 35%. So, kung pumasok man yan ay typically mga ilang light o moderate showers. At pagdating naman ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa may bandang Zamboanga City at isla ng Basilan at Sulu-Sulu, magiging partly cloudy at may mga ilang isolated scattered rain showers kung umiiral mula dyan sa may bandang Zamboanga City mismo, pataas na yan ang Baligian at dyan sa may bandang Pungawan, Zamboanga del Sur. Pero the rest ng Zamboanga del Norte, dyan sa bahagi ng Dapitan, papasok ng Oroqueta, at Zamboanga del Sur sa may Pagadian City at Molabe, magiging partly cloudy lamang at patuloy ang mataas na air temperature ninyo dyan at heat index. So patuloy pa rin kayo na malinsangan dyan. Ingat po at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil kung sisilipin natin ang contour ay mataas na po na mahigit sa 30 degrees Celsius na po ang temperatura dyan ayon sa contour map data feed ni Pag-asa. So yung nabanggit ko na yan sa bahagi ng bandang Surigao del Sur mula sa Sindangan hanggang dyan sa bahagi nga po ng Imelda, Cabasalan, Molabe ay magiging maalinsangan na mataas ang ating air temperature dyan. Damay na rin ang bahagi ng Osamis City, Tubod hanggang Kapatagan area. Kung titingnan naman natin ang bandang Visayas ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng mataas na temperatura at dahil po sa partly cloudy lamang iiral ang maghapon ay asahan lamang na patuloy pa rin na mainit ang inyong temperatura dyan kasabay ng maalinsangang panahon dahil sa ating istelist na umiiral despite na may mga ilang kaulapan na umiiral lalo na sa may kanlurang bahagi ng Panay Island at Negros Region, mangunguna pa rin ang mataas na temperatura dahil kung titingnan sa contour map ay mataas na rin sa mahigit 30 degrees Celsius ang temperatura ng halos buong Visayas area. Mapa Central Visayas man yan o mapa Eastern Visayas ay patuloy kayong makakaranas ng maalinsangan kasabay na rin ng hot dry temperature sa paligid lalo na sa kanluran ng Visayas. Nabanggit ko na nga po ang bahagi ng Panay Island at buong Negros region na po yan mga folks ha. Maliliit ang tsansa na pag-ulan, pumasok man, light rain showers lamang na panandalian. At mula naman sa may bahagi ng Southern Luzon, kung titingnan natin ay magiging maalinsangan din, maaliwalas, fairly weather, very clearly ang ating himpapawid, kabilang na ang bahagi ng Bicol region mula Sorsogon, pataas na yan ng dyan sa may bandang Iriga, damay na ang Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte, bilang na rin ang buong Mimaropa at mga isla ng Marinduque, Romblon man yan, Mapamasbate at dyan sa isla ng Burias Island ay patuloy pa rin nakakaranas ng maalinsangan na at hot dry weather po ang iira lalo na sa taga Mindoro dahil mahigit na po sa 34 degrees Celsius ang temperatura na nararanasan ng mga taga San Jose at dyan naman sa Bicol region ay bandang Dayet, Camarines Norte, mainit na po na mahigit sa 34 degrees Celsius na po ang inyong temperatura dyan. So wag po masyadong magbibilad at iwasan po na ma-dehydrate. Then mabilis po tayong ma-dehydrate lalo na maalinsangan po ang mararamdaman natin na naman maghapon. Expected yan, aabot na naman ng 37 degrees Celsius at kapag heat index naman ay naasahang aabot na naman sa 47 degrees to 48 degrees Celsius ang heat index. So kabilang na ang Calabarzon, damay na ang Laguna, Batangas area, lalo na ha, kabilang na ang Metro Manila at buong bahagi ng Quezon Province, pataas na yan ng Kasiguran, Aurora, ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng klarong ang himpapawid na may pagka-haze pero maalinsangan ang ating maghapon. So wag, kung maaari, wag na lang masyadong maglalabas. Pero sa mga naghahanap buhay nating kababayan, uminom ng maraming tubig dahil asahan na mainit at kasabay na malagkit-lagkit na alinsangan ang patuloy na mararamdaman natin. Lalo na sa bahagi ng kalurang bahagi ng Northern Luzon and the rest ng extreme Northern Luzon, dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region man yan, Mapa Isabela man yan, Cagayan Valley and the rest ng Central Luzon at dyan sa bahagi ng Nueva Ecija zones. Mapatuloy ang magiging malagkit na maalinsangan kasabay na rin ang hot dry weather natin sa kaluran kasama ang Metro Manila. Well, kamusta naman natin kung sakaling may mabuo na naman, kung may buo man, low pressure area
Mas malalaman kasi natin yan sa magkakatapusan ng month of April. Tingnan natin kung ito na, may magpaparamdam na. Base na rin sa ating monthly tropical cyclone assessment forecast. Pero sa ngayon, mula sa mga computer models, wala naman tayong nakikitaan. Pero may nararamdaman na tayo ng mga ilang intertropical convergence zone development. Dito naman yan sa may bandang Indonesian Peninsula pa. So medyo southern hemisphere pa ang umiiral. At kung pagbabasehan natin ang mga computer models na GFS at ECMWF ay tila ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng tuyo at malinsangang panahon, lalo na sa bandang Southern Luzon, Visayas at Northern Luzon. Dahil halos wala tayong nakikitaan dito na development of trough. Pero yung mga surface trough o equatorial trough ay mas madalas dito sa bahagi ng southeast o eastern part ng Mindanao pa rin. So, medyo mas makakaramdam na ng mga ilang kalatkat pa rin ng mga pag-ulan ang mga taga Southern Mindanao areas na ito. Hanggang sa susunod na linggo pa, makikita natin ang forecast, extending yan hanggang April 19 to 20 o April 20, 2024 po yung extended forecast ng computer models. Kung pagbabase naman natin ang global spectral model, ay halos wala rin tayo nakikitaan na uulanin ang bahagi ng Luzon hanggang sa Luzon at Visayas. Pero yung ridge of high pressure ay asahan natin magtutuloy-tuloy yan until next week. Ay, kita natin yung ridge of high pressure na yan na umiira sa may hilagang silangan pa rin ng bansa. At yung taas na yan ay magdudulot po ng clear skies kasabay na rin ng hot, dry temperature natin. At yung tsansa na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan ay manatiling napakababa pa rin. Pero yung mga near equatorial trough, makikita pa rin natin mas mataas pa rin dito sa may bandang southeast o eastern Mindanao zone. So, madalas na uulanin pa rin, ang bahagi pa rin ng Mindanao, lalo na ng mga taga-southern Mindanao o sa may bandang Davao region. At kung titingnan natin yung mga anomalies natin, probably ay equatorial trough lamang ang nakikita natin, naglalaro sa 10 to 20%, pero panandalian lamang ito. So, yung termino na low pressure area ni Pag-asa ay very insignificant. Matatawag lang natin itong trough lamang dahil medyo mababa o nagkakaroon kasi ng ITCZ line sa may bandang Indonesian Peninsula. So, nagkakaroon ng bagyang pagbaba ng atmospheric pressure. Pero it doesn't mean ito ay isang low pressure area na kaagad. Maaari, mag-consider pa nila low pressure area dahil ang trough kasi ay para sa kaalaman ng lahat ay isang series yan ng mga kaulapan na mababa ang atmospheric pressure. Pero nasa naglalaro kasi mga 1,008 hectopascals to 1,007 hectopascals. So, hindi siya ganun ka-active na low pressure area o yung masasabi natin low pressure area kasi nasa 1,008 eh. So, medyo parang moderate o mga thunderstorm lamang ang development niyan. So, pwede pa rin siya matatawag na low pressure area o trough of low pressure area, pero para mas convenient na banggitin na lang natin ay trough na lamang para at least alam natin kung yung low pressure systems na nakikitaan natin dito may chance ba na maging isang active low pressure area o investment lamang. Pag sinabi nating trough, mababa lamang na atmospheric pressure na nasa around 1,008 to 1,007 hectopascals. Ibig sabihin, thunderstormy lamang ang magiging dala. So, mga pag-ulan, malakas ang ulan na may kasamang mga localized thunderstorms lamang. So, at least comfortable tayo na mababa o walang significant na magpapakita na senyales na magiging isang bagyo o active low pressure area. So, pwede pa rin siya matatawag na low pressure area o trough of low pressure area, pero para mas convenient na banggitin na lang natin ay trough na lamang para at least alam natin kung yung low pressure systems na nakikitaan natin dito may chance ba na maging isang active low pressure area o investment lamang. Pag sinabi nating trough, mababa lamang na atmospheric pressure na nasa around 1,008 to 1,007 hectopascals. Ibig sabihin, thunderstormy lamang ang magiging dala. So, mga pag-ulan, malakas ang ulan na may kasama mga localized thunderstorms lamang. So, at least comfortable tayo na mababa o walang significant na magpapakita na senyales na magiging isang bagyo o active low pressure area. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, April 17, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 17, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. At visit na lamang din sa aking website para makita yung real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan, lalo na at nagkakaroon tayo ng mga space weather status ngayon ng mga geomagnetic field at moderate thermal anomaly. At visit lamang para sa malaman din ang lagay ng ating weather systems mula sa mga data feeds ng mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.